sitwasyon, no po. Kaya nga, minsan umiikot-ikot na yung aking mga mata dyan sa lugar dyan sa Barsha. Kung Lord, saan ba dito mayroong mas kagaya nung bila natin, ano po. Kaya lang, church, kung tutuusin nyo yung mga bilas na katulad nito, mas maliit pa dito, alam nyo kung magkano ang presyo, may 200, 230, 240, ano po. Hallelujah, sana ano lang, piso lang, ano. 240,000 pesos, okay na okay sana no? Kaya lang, dirhams eh. Praise God, no po? Hallelujah. Sabi ko nga, Lord, saan sa'yo lang kami aasa, Panginoon. Ikaw lang ang magpo-provide sa amin, Lord God. And even that kind of figure, Lord God, kaya i-provide yan ng Lord. Kung talagang tayo ay, no po, committed, no po, sa sincerity natin na mag-serve sa ating Panginoon, no po. Praise God. So yun po yung gusto kong i-share sa inyo Saturday church na kailangan natin malaman po. Sorry po kay Kuya kung nasabi ko yun, Kuya. Hindi naman po tayo nag-aalis sa pero asawa po kayo ni Ate Grace, no po. Praise God. Yun yung maganda, no po. Di ba po? Napakaganda na nandyan na yung asawa ni Ate Grace. Nawa, pagpalain ng Panginoon yung bagong journey ni Kuya po sa church. Hallelujah. So ngayon mga po, whatever you do, in words or in deed, do everything in the name of the Lord. No po. Giving all the best. No po. Sana itong year na to, maibigay natin sa Lord yung pinaka the best part ng buhay natin. Ano po. Sabi nga natin, no po, when we give God our first and our best, not our leftovers, it shows that we trust Him and value Him above else. No po. Sabi nga po, pagka binibigay natin yung talagang para sa Kanya, no po, yung 100% ng buhay po natin. Alam niyo ang Panginoon, hindi niya hinihingi yung kapiranggot sa buhay mo. God wants the whole thing sa buhay po natin. No po. Even families mo, trabaho mo, lahat yan mga kapatid, gusto ng Lord, nasa Kanya lang ang focus nating lahat. Praise God. Church, kahit mag-focus ka kay Lord, kahit andyan lahat ng sitwasyon na ikaw ay naging successful, ikaw ay naging katamtaman lang yung naging, yung sitwasyon mo, praise God, no po, andyan ang Lord. No po? And hindi ka pababayaan ng Panginoon at hindi niya i-allow na mayroon mangyari na po na sobra na sa higit sa problema mo, church. No po, kahit na ikaw ay, katulad po natin, no po, na hindi ganun kaano yung trabaho natin, pero nagsiserve tayo sa Panginoon, no po, hallelujah, nandyan po, hindi ba baguhin ng Lord yung sitwasyon mo? Kaya kuya, kung sumama ka man ngayon kay Ate Grace, hindi ba baguhin ni Lord yung yun. At itatama lang ng Panginoon yung natin. Di ba po, praise God. Hallelujah, ilulugar lang ng Diyos sa atin, no po. Kaya this 2024 po, walang iba dapat tayong gawin, kundi mag-focus po tayo, no po, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na tagapagligtas po, mga kapatid. Praise God. Di ba po yun sabi po, what do you value most? Di ba po, ano ba ang binavalue mo ngayong taon na to? Ano ba ang pinaka number one sa buhay natin ngayong mga panahon na to? Pag-iisip-isip, siyempre, alam mo na, pera, trabaho, good health, ayan. Ano po? Yan yung ating mga focus ngayon, di ba po? Love life. How about God? Ano po? Yung bang plano mo, o yung plano ng Panginoon sa'yo, ay may balak ka pang lakaran yun, mga kapatid? Di ba po? May plano sa atin ng Lord. Ano po? At napakaganda ng kanyang mga plano sa atin. Ano po? Na maging gamit-gamit yung buhay mo, kapatid. Na maging ihemplo tayo, na maging victorious tayo in our faith. No po? At yun yung makikita po natin, mga kapatid, doon sa buhay ng mga binago ng Lord. Like sino po, mga kapatid, di ba po? Like yung mga Old Testament saints at saka yung mga disciples ni Jesus Christ, no po? Na pangkaraniwang mga tao lang, na mga mangingisda, no po, mga karpintero, mga tax collector. Pero mga kapatid, nung tinawag sila ni Lord, nung naglingkod sila kay Lord, mga kapatid, no po, nagbago yung kanilang perspective sa buhay nila, no po. Naging kagamit-gamit sila sa ating Panginoon, no po. Na meron ba po tayong naiisip na gano'n po sa puso natin, no po, na
na ano po, no, minsan, darating din yung panahon na magagamit ni Lord yung buhay ko. O mag-i-stay ka na lang dyan na pa-church every Sunday. Na okay na sa'yo yung hallelujah, amen. Sapat na ba yun kay Lord? Church, hindi sapat kay Lord yung mga hallelujah, amen natin dito sa church. God wants to use your life. Gusto niyang gamitin yung buhay natin, church, na kahit na anong edad, walang barrier ang edad sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah, ano po? Mas maganda nga, mas may edad ka na eh, kasi mas mature ka na eh. True. Kay Lord, di ba po? Wala ba tumitig? Oh. Pagka, di ba po, pagka tayo ay tinawag ng Panginoon, no po, kadalasan, no po, tayo ay nag-aalinlangan. Kahit sa pagdadasal lang natin, mga kapatid, dito sa simbahan, ano po, ayaw natin mag-mature. Parang kami na lang ang gustong tumayo dito. Church, gusto rin naman ng Lord na kami ay lumipat doon sa iba at kayo naman ang magamit dito, mga kapatid. Ayaw niyo bang magamit dito po? Praise God. God is looking someone po na ibibigay yung 100% commitment niya sa gawain niya, church. Kahit may trabaho ka, kapatid, kaya mong mag-commit 100% kay Lord. Si Paul was a tent maker. Nung tinawag siya ng Panginoon, may trabaho din siya. Pinagpatuloy niya yon. 14 years, mga kapatid, nag-wait si Paul para sa anointing ni Lord. 14 years na nag-intay siya. Pero nung pagdating ng 14 years, ganun pa din, mga kapatid, yung naging buhay ni Apostol Pablo. Nagtrabaho pa rin siya, nakasalamuha pa din niya yung mga taong binibigay sa kanya ng Lord. Pero at the same time, sa buhay ni Apostle Paul, naging gagamit-gamit yung kanyang buhay para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah na po. Kumbaga, ganun po ba yung magiging ano natin sa buhay o sa po natin na kontento na tayo doon sa pagiging ganun nga po na church goers lang tayo. Ano po? The heart of the church, the heart of the Lord is to seek those who lost. Ano po? To seek those who are never known the gospel of Jesus Christ. Naisip ba natin na minsan, Lord, meron dyan na sa mga kapitbahay natin, sa mga lugar kung saan, nandoon yung natin. Di ba po, like yung ginawa natin kay Ate Tess, sa bahay nila Ate Tess, kaya kahit na pawis kami dun sa Satwa, kahit ang liit, hindi naman po maliit, kahit po ganun yung ni Ate Tess, na-bless yun, kapatid. Kasi Amen. Ginamit ng Lord yung bahay na yun, church. Na maging daluyan po ng pagpapalang spiritual para sa buhay nila, Ate Tess. Ngayon, okay na po yung Ate Tess po. Praise God. Tignan nyo, andyan si Gina. Asan si Helen? Nawawala na. Nandun yata sa sa ballroom. May word yata. Sunday siya, praise God. Si Kwe, hallelujah. Praise God. Yan yung mga kapatid. Kapag binibigay natin yung the best natin, we value the Lord. Binavalue natin si Lord. Kasi ang nakikita nating pagbabalyo, kasi si Lord hindi naman natin nakikita. Parang lang siya, option lang si Lord. Pag Sunday, okay na makapag-worship ako. Pag Saturday, okay na nakapag-church ako. Masaya na, uwi na, tapos balik na naman po sa dating and then Sunday. Ganun, di ba, nagiging routinization lang po yung ating tawag dito, yung ating buhay kay Lord. Pero church, may mas maganda pang plano ang Panginoon sa atin, church. At sabi ko nga, kakayanin natin yan through the help of the Holy Spirit. Ito ay isang eye-opener lang po sa atin, mga kapatid. Ito ay pagkatok lang din ng Lord sa buhay natin. Kapag hindi natin hindi natin ito binigyan ng pansin sa atin, hindi tayo magmamature sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Ang pananampalataya po natin, nagmamature yan, mga kapatid.
lumalaki, lumalawak, lumahabag, umaano ang faith natin kay Lord. Hallelujah. Kaya, di ba dapat, bilang follower of Jesus, you've got to keep the most important thing in focus so you can fulfill your calling. No po? Hindi ang focus natin doon sa mga dumarating sa atin. Like, nang binibigyan tayo ngayon ni Satan ng ganitong problema, no po? Sabi nga natin, Lord, we will focus in prayer. Amen. Hindi kami magpo-focus dyan sa kung ano man, Lord, tanggap namin yan, Panginoon. Kung mawala man to, tanggap namin, Panginoon. Kasi alam ko, mas may magandang gagawin pa si Lord sa atin. Hallelujah! Yung upuan na yan, madadagdagan pa yan pagka, ano po. Look at Paul, no po. Diba, look at Paul's life. No po. Hallelujah! Tinanggihan siya sa Jewish nation. Tinanggihan siya sa mga Jew. Ano ang sabi ni Paul? Dahil tinanggihan nyo ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Jesucristo, pupunta kami sa mga hentil. Acts 15. Ano po? Pupunta kami sa mga hentil. Alam nyo, nung pumunta sila sa mga hentil, naging talagang sobrang rampant nung crusade ng ating Panginoon. Halos lahat doon sa Europe, mga kapatid, napuntahan ni Paul. Sabi ni Paul, lahat ng bansa, lahat ng nation dyan sa naabot niya. Praise God. At church, ganun din sa atin, no po, pag may inalis sa atin ng ating Panginoon, Lord, huwag kang madidisappoint sa Lord. No po, pag may inalis sa'yo si Lord, ibig sabihin, hindi yun yung para sa'yo. Amen. Tapos na yung duty, di ba po, tapos na yung natin doon. Bisan may mga ganun, mga kapatid, di ba po sa Bible? No po? Kaya, look at Turkey. Turkey is, ang unang tumating sa Turkey, mga kapatid, Christian. Alam niyo ba sa Turkey, doon namatay si Mary, si Apostle John. Sa Ephesus sila lahat namatay. Ano po? Si Apostle John the Beloved. Ano po? 7 churches in Turkey. Ano po? Doon sa Asia. Asia Minor po tawagin yung church. Ano po? Ngayon, tanongin niyo kung ilan na Kristiyano doon. 2% na lang, mga kapatid. 98% ng Muslim na. Pero sabi nga natin, church, hindi doon natatapos ang plano ng Panginoon sa atin. Amen. Praise God. No po? Kasi sabi nga natin, kung wala na dong simbahan, ibig sabihin tapos na ang mission ng Lord doon. It is finished. Kaya huwag tayo madi-disappoint, mga kapatid, kung may tinanggal sa'yo noong 2023, tinanggalan ka ng trabaho. Praise God! Hallelujah! Lord. Kung tinanggalan ka ng boyfriend o kaya ng Amen. asawa mo, praise God, tanggapin mo. Hallelujah! Po, alam niyo, masarap din minsan yung yung ma-intriga yung mga ganyan. No? Praise God! No po? Kung titignan natin, mga kapatid, sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, ang sabi niya, be diligent to present yourself approved to God, a worker who doesn't need to be ashamed, correctly teaching the word of truth. Kapatid, ang sarili mo dapat ipinipresent mo yan kay Lord. The best. Kasi you know why? You are the temple of the Holy Spirit. God, the God Spirit is living in our hearts. No po? Pinipresent mo yan, church. No po? Bilang the best para sa Panginoon, na aprobado ng ating Panginoon, a worker who doesn't need to be ashamed. Hallelujah! Kaya napakahalaga, mga kapatid, ano po, na kumbaga yung itong taon na ito, no po, praise God, tatalunin natin yung mga sitwasyon na praise God. Salamat sa Panginoon, palakpakan natin ang ating Panginoon. No po, dinideclare natin yan in Jesus' name. Hallelujah. No po. Nawa, may next 2 months may magandang balita na kasi para tayo nakaganon sa sa alon, mga kapatid, alam mo yun, parang nandun yung kabilang paa namin dun sa na mahuhulog na hindi nakaganon, dito sa nakahang tayo ngayon, mga kapatid, no po. Praise God, pero by the grace of God, mga kapatid, ano po, yung sitwasyon na yan ay magiging smooth din yan. Praise God. Hallelujah.
Napakasaya nga sana kung dito lang, sabi ko nga Lord, kung dito na lang kami sa bahay na to, sarap sana, no? Praise God kung ano. Malay mo. Malay mo natin, di ba po? Amen. Hindi natin alam, mga kapatid. Oo. God will make a way. Sabi nga natin na po, di ba po, kung magkakaroon tayo ng pagkakaisa, through giving, mga kapatid, hinihiling lang natin yung commitment ninyo sa inyong tithes and offering, mga kapatid. Tithes and offering is a biblical, ano sa Panginoon, doctrine sa Panginoon, ano po. Para yan, masustain natin yung pangangailangan ng ating simbahan. Look at, ano po, nung nagpunta ako doon sa church nila Pastor Babesh, no po. Kasi nung nakaraan tumawag ako kay Pastor Babesh, Pastor, sabi ko ganyan, mukhang may problema na kami ngayon dito sa sa church, parang gano'n, kinikwento ko sa kanya yung sitwasyon. Kasi, alam niyo, ayoko namang magbigay ng burden sa mga leaders din natin, no po, kasi hindi pa naman din na pero gusto ko sama-sama tayo, makaalam itong bagay na ito, mga kapatid. Kasi time na, tayo ay share natin kay Lord yung ating, kumbaga, yung love natin sa gawain ng Panginoon. Sabi ko kay Pastor Robert na kasi nung umatin ako sa kanila, yung church nila, ang laki na din, praise God. Kaya lang, parang doble nito yung lugar. Parang doble nito. Pero yun, meron din silang license po na pwede silang mag-conduct ng mga live performances, ganyan, katulad ng mga instrument. Sabi ko, Pastor Babes, meron kaming kakaharapin na ganito, ganyan. Sabi niya, mas magandang idea daw yung, kumbaga yung may sarili tayong lisensya sa event company. Tapos, meron tayong nirerentahang isang parang malaking Venue. lugar dyan sa tawag dito, sa mga building. Pero sabi niya, dapat, Pastor, nasa tabi kayo ng metro para anuhin kayo, puntahan kayo nung mga churches. Sabi niya, even I myself, sabi niya gano'n, kung mangyayari man yan, Pastor, kahit ako, pupunta ako doon, ako. Yun nga yung pwede natin isang gawin sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Pero sabi nga natin po, meron niyang paraan si Lord. Meron niyang the best na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag tayong malungkot. Kasi isang buwan na ako talagang sobrang parang nalulungkot din talaga ako kung hindi ko ma-imagine kung dami ng gamit na ito, parang Lord, saan ko ilalagay ito? Kahit sa 3 bedroom yata, hindi kakasya itong gamit natin, mga kapatid. Kaya naisip ko, bibigay ko kay Pastor Jonah yung mga supa, yung mga dining area, yung mga speaker natin, pabubuhat natin kay Ate Mary every week, no po ba yun, Lord? Diba po, kasi pag tayo nag-hotel, yan, bubuhatin mo yan. Isip ko, Lord, parang napakabigat yata itong speaker na to kung every week natin diba po? Kaya dito napakaluwal natin, kasi kapag hotel tayo, lahat yan, bibitin natin. Lahat yan, ipapak natin. For 3 hours, 3 oras lang, mga kapatid, 1,200 na agad, dalawa yung simbahan natin, di 2,400. 2,400 yun. Po, hindi mo pa alam kung papayagan kang magganyang mga music. Maaari talagang magbago talaga yung ating praise and worship. Po. Pero siyempre, andun pa rin yung tambourine dance. Praise God. Hindi mo mawawala yan. Po. Hallelujah. Yun yung mga darating na na dapat nating ipag-praise sa Panginoon. Praise God. At isama na natin sa prayer, mga kapatid, na i-touch yung puso ni Dr. Tarek po na siya. Praise God. So, give the best po sa ating Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, sa Ecclesiastes 9:10 po. Ito sabi ni Solomon, mga kapatid. Whatever your hands find to do with your strength. Po. Because there is no work, planning, knowledge, or wisdom in Sheol. Saan yung Sheol? Korea. Sa Korea? Seoul, Sa Korea. Di po? Sabi nga, there is more wisdom in Sheol where you are going. Kapatid, kapag patay ka na, hindi mo na magagawa kay Lord ngayon yung the best mo. Kaya ngayon pala, malakas ka. Ang gusto ng Lord,
Ngayong malakas tayo mga kapatid, give all the best para sa ating Panginoon. Kaya church, wag ka nang mahihiya kapag ka ikaw ay naa-assign, wag ka nang mahihiyang anuhin yung Bible na, na pag-aralan yung salita ng Diyos. Po. Now, it's our time, our generation, mga kapatid. Ngayon na yung generation natin, church. Sabi nga namin po, yung katulad nila Pastor Rolly, nila Bishop, tawag dito, nila Bishop Ray, na yung si Bishop Ray, na mayapa na rin. Po, ginawa nila yung the best para kay Lord sa UAE. Dapat ganun din tayo mga kapatid, po, na para may sumunod po doon sa mga generation natin na magpapatuloy po nung gawain ng ating Panginoon. Po, praise God. Pagka tayo lahat mga kapatid ay wala na tayong pakialam na tayo lang yung sarili lang natin ang iniisip natin mga kapatid. Sabi ng Bible, ito po yung sabi ng Bible sa Revelation chapter 3 verse 15 to 16. I know your works, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will going to vomit you out of your mouth. Out of my mouth. Po, yung mga lukewarm Christian mga kapatid, po, yung malahininga, po, napabitin-bitin lang kung kailan lang nila magustuhan mag-serve kay Lord. Po, yung mga hindi pinapahalagahan yung mga bagay na binigay ng Lord sa atin, po, na mas pinaprioritize nila yung mga bagay na pang makamundo kaysa doon sa pag-spiritual na pamumuhay. Sabi ng Bible, mga kapatid, I will vomit you out of my mouth. Kaya mga kapatid, ang pagsaserve sa Panginoon, po, ay hindi base sa conviction mo. Ang pagsaserve sa Panginoon, base sa conviction sa iyo ng Lord, ng Holy Spirit. Po, kung nasa sa atin nga po yung Holy Spirit na pinangako ng Lord sa atin, po, dapat matagumpay po tayo sa harapan ng Panginoon na hindi laging nanghihina tayo. Po, lagi na lang tayo nawawala sa simbahan kung kailan lang gustong pumaten. Po, aaten. Po, kung kailan lang makasalubong mo pa, oh, ate, kamusta ka na? Ay, kamusta ko? Di ba po? Si ate, hindi ko yun ate. Di ba po? Praise God. Alam niyo mga kapatid, kay Lord, hallelujah, dapat on fire tayo sa Kanya. Po, dapat nagiging on fire yung spirit natin. Po, na patuloy po tayo, po, na sama-sama tayo. Alam niyo mga kapatid, pag on fire tayo sa Panginoon, on fire din yung blessing ng Lord sa atin spiritually. Po, on fire din po yung pag-ibig ng Lord sa atin. Po, praise God. Po, pero pag tayo mga kapatid, alam ng Lord mga kapatid kung ano yung heart mo sa Kanya. Hindi mo na pwedeng i-deal yan sa pulpito, hindi mo kung ano yan sa kahit kaninong tao. Po, sabi nga natin, we cannot mock God. Hindi natin pwedeng maloko ang Diyos. Alam ng Panginoon kung ano ang puso mo sa Kanya. Praise God. Po, kaya church, this 2024, po, ang message ng Lord sa atin, bumawi tayo sa Kanya. Po, bumawi tayo sa pamamagitan po ng mainit po na pagsamba natin sa Panginoon. Hallelujah. Po, wag mong alintanain yung mga paghihirap mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, magpakasipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat ang inyong pagpapagal sa Diyos ay hindi nasasayang. Kapatid, kahit anong pagpapagal ang ginawa mo sa Panginoon, alam ng Diyos, inililista niya yan. Po, nililista ng Panginoon kung anong klase ng pagpapagal sa ministry ang ginawa mo sa Kanya. Kaya church, napakaganda po na meron pang pagkakataon, na meron pang 2024 po na ibinigay sa atin ng Lord. Buhay na buhay pa tayo mga kapatid. Po, malakas po. At pwede pang magamit yung buhay natin. Look at yung mga kapatid natin po na umaawit ngayon dito sa church po. Praise God. Hallelujah. Po.
Kaya church, sabi ko nga, Lord, kahit magsundo ako lagi, okay lang yan. Kahit maghatid, kahit mapuyat, kahit ano. Kasi Lord, alam ko Panginoon, doon sa pagpupuyat namin, O God, sa pagsisingkod namin sa iyo, marami ang natatouch na mga puso. Marami ang natatouch na para makalapit sa iyo, Panginoon. No po? Kaya tingnan niyo mga kapatid, ang ating simbahan po for 6 years no po. Alam niyo ba na sa Dubai ay napakahirap magparami no po ng mga members o ng mga kasi sa Dubai no po halos come and go ang mga tao. No po, come and go no po na minsan andyan sila, minsan nawawala ng trabaho. No po, during yung pandemic no po, lahat ng simbahan mga kapatid, lahat ng churches no po na shaken. No po, pero ngayon nagbabalikan na yung mga churches po sa UAE no po. Pero ang ano nga po ang sad news nga lang po ay napakahirap po na mag-gather ng ano po sa isang lugar. Alam niyo church, napakapalad ng CGMI. Napakapalad natin no, when it comes sa ano po sa pag-worship natin sa Lord. Nasa magandang lugar, location po tayo like sa Albarcia, malapit sa metro, di ba po? Maraming mga bilihan, malapit sa MOE, no po? Hallelujah, no po? Meron tayong ganitong klase ng worship na buong, ano po, talagang buong-buo po yung ating pagsamba sa Lord. Kung titingnan po ninyo yung ibang mga simbahan like in Saudi, like sa ibang mga churches po, no po, na maliit lang po yung kanilang mga lugar, no po. Katulad po nung ano po yung kaibigan ko natin kila Pastor Peter po, no po. Church, kung makapunta po kayo kila Pastor Peter, ano po sila, 50 po sila mahigit, church. Pero alam niyo yung kanilang place of worship na kalahati lang po nito. Kalahati lang po. Tapos andun po sila na ano po sila. Pero they are talagang ang ganda po talaga ng flow ng Holy Spirit no po dun sa ating sa kanilang lugar no po sa kanilang church. Dahil kahit ganun po yung kanilang lugar na inirerentahan no po, nandun talaga yung pagkakaisa nila. No po, nandun yung pagmamahala nila, nandun talaga yung pagpupuri nila sa Panginoon. Kaya nung nagbisita po ako doon, nakaka-bless po talaga na nakita ko yung sitwasyon nila na ako po ay talagang ano po doon sa kanilang worship service na po na na-feel ko talaga yung wala sa lugar, wala sa ano yung ano ng Panginoon, nasa puso po ng tao no po. Pag talagang gusto mo talagang sambahin si Lord no po. At tayo nga po, sabi ko nga po ay napaka-bless natin no po na meron po tayong ganitong klase ng lugar para mag-gather po tayo para sa ating worship service po. Hallelujah no po. Yun po isa sa pinaka ano po ng Lord no po sa atin. Paano natin mabibigay yung 100% sa ating Panginoon, yung talagang total commitment natin ano po. Kung titingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 8 no po. 2 Corinthians 8, tingnan po natin po yun. 8:5 po. Sabi dyan mga kapatid, and not just as we had hoped, instead they gave themselves, especially to the Lord, then to us by God's will. No po, ito yung istorya po ito ng Macedonian Church no po, na born again po sila through Apostle Paul. No po. Hallelujah. At nung nangailangan po mga kapatid ng malaking ambagan doon sa pamin doon sa Jerusalem no po, sa Israel no po. Hallelujah no po. Ang Macedonian Church ang nagbigay ng malaking abuloy no po para sa mga may hirap. No po, bakit nila nagawa yun mga kapatid? Paano nila nagawa yung malaking bagay na nandun sila sa kanilang kahirapan? No po? Sabi ng Bible, ibinigay muna nila yung sarili nila sa Lord. No po? Kung tatanungin po tayo ng Lord, ibinigay mo na ba sa Lord yung buhay mo? No po? Para magawa natin yung total commitment natin sa Panginoon Church. No po? Dapat naibigay natin totally sa Lord yung ating buhay. No po? Yung ating sarili. At yun, sabi nga ng Lord, hiniram mo lang sa akin yan. Amen. Hindi talaga sa iyo yan. Kaya ano ang magiging natin, church, sa buhay natin? Wala naman tayong
pag-aari dito, wala naman tayong dala. Ano po? Lahat naman ay bigay lang sa atin ng ating Panginoon. Kaya dapat ang maging attitude po natin, kung ano man meron tayo, kung ano man ang binigay ng Panginoon, dapat natin ibalik sa Kanya yung lahat ng pagpapala na meron po tayo sa ating, especially na yung buhay natin, mga kapatid. Alam mo yung bibig natin, church, pwedeng gamitin yan ng Lord. Hallelujah. Number 1, ginagamit ng Lord yung bibig. Ito po, pang-share ng ibang ng salita ng Diyos. Pero kung gagamitin mo yung bibig mo sa ibang bagay, no po, praise God, no po, matutuwa ba ang Panginoon? Praise God, no po, in even, no po, sabi nga, di ba po, tayo ay isang katawan sa Panginoon. May kamay, may mata, may ilong, no po, hallelujah, may tenga. Ang tanong po ng Lord sa atin, anong parte ka ng katawan, Ate Josie? Siguro ako, Lord, pwede na ako sa ano? Sa paa. Sa bibig. Sa ilong. Ano po? Hallelujah. Ang kamay, di ba po, pwedeng ano yan, Kahit saan mo. mag-akay, no po. Yung paa, pwede tayong pumunta, no po, sa iba't ibang lugar. No po, kaya katulad po ng ginagawa po natin ngayon sa church, mga kapatid. Sobre. Ang church po natin ay we try our best no po na makarating po tayo sa iba't ibang lugar kahit po papaano no po. At yun nga po, sa atin po, meron po tayong mission dyan sa Ras Al Khaimah at doon po sa Abu Dhabi. Alam nyo, nung una, ang dami sumasama sa akin sa Abu Dhabi. Hallelujah na po, talagang paglinggo. Dalawang sasakyan kami noon, nung una kami. Ngayon, ako na lang mag-isa. Ayaw mo kasi ako pasama eh. Sabi ko kay Anthony, kay Anthony, okay itong ganito kasi ako na lang mag-isa, wala na akong hinihatin. Sabi ko nung naranasan ko kasi na mag-isa ako, talagang inaantok ako dun sa pagbabiyahe ko. Praise God. Ito po. At ang wisdom naman na binigay ng Lord na matulog na doon sa gasolinahan. Alam mo, nakakauwi na ako alas 3 na, alas 4 ganyan. Okay na, sabi ko kasi nakatulog naman ako eh. Pero sabi ko, okay na rin yung mag-isa ako doon sa kasi wala na akong Happy. Oo. Alam mo, ang Abu Dhabi, meron na tayong, napakadami na natin to, meron na tayong pitong kaluluwa. Praise the Lord! Po. No po, dadami yan. At sabi nga, no po, binigyan doon tayo ni Pastor Peter ng isang kaluluwa sa Abu Dhabi, no po. Kasi meron daw sila Pastor Peter na member doon na taga Abu Dhabi. Ngayon, naghahanap doon ng church. Kaya bukas tatawagan namin at i-invite namin doon sa fellowship doon. At doon sa Abu Dhabi po, lang po tayo doon sa park lang po tayo. No po, 2024 mga kapatid, maybe more souls will come sa atin po. Kasi alam mo, ang business natin mga kapatid, hindi maglikom ng maraming pera, kundi maglikom tayo ng maraming kaluluwa na sasamba kay Lord. Ano po? Yung sasamba kay Lord. Alam nyo, ang buhay ng tao ay higit yan sa bilyon-bilyong pera na meron ng mundo. Ang kaluluwa ng isang tao ay napakahalaga sa Diyos. Kaya kapatid, po, hindi man tayo yumaman sa material na bagay o sa maraming pera, pero yumaman ka sa pagsaserve sa Panginoon. Dumami yung mga kaluluwa na naliwanagan na nakarinig ng salita ng Lord. Napakagandang blessing na sa buhay natin, mga kapatid. Po, kahit na, sabi nga ni Brother Harvey, si Brother Harvey kasi di ba po, nagpasyal siya dito, pinasyal siya ni Kuya Anthony. Nagulat din si Kuya Harvey, no, na naganda siya sa church natin. Sabi, ang ganda pala ng church natin, ano po. Di ba, parang palakpakan natin si Lord, no po, na kaya nakikita ng ibang mga kapatiran na, na bless sila sa church natin, di ba po, praise God. At yun ay hindi yun sa lugar, kundi doon sa mga taong nandito ngayon sa lugar natin, ano po. Inaasikaso ba po natin yung ating mga bisita? Ang Sabado po, parang laging walang visitor. Parang tayo lang din sa Sabado, ano po. Nung hindi na tayo nakakapag-invite na yun yung mga kapatid na isa sa ng Lord sa atin ngayon na ang Saturday po ay sad to say po na hindi tayo nakakapag-invite, nakakapag-evangelize. Po, so ito dahil
hindi rin po tayo makapag-training dahil, alam nyo na lagi, kasi pag Sabado, takbo na kami dun sa Ras Al Khaimah, ano po. Kaya sabi ko nga, napakahalaga nung Bible School na po ngayon, pinasukan po nila Brother Jude, nila Sister Irish, at saka nila Sister Janica. Hopefully na matapos nila yung 3 years. Po. Kaya ba yun, Ate Irish? Yung 3 years na Kaya yun, kung yung isipin yung taon, isipin nyo yung matututunan po natin sa Bible School, po. Praise God, po. Sabi nga natin, po, 2023, po, marami din nangyari. Po, alam niyo ba nung 2023 nakapag-anniversary tayo for the first time, po, sa halos, tayo, more than 200 po yung believers na blessed nung 6-year anniversary ng CGMI. At ang dami natin mga picture, praise the Lord, po. At yun naman ay dahil po yun sa pagbibigay ng ating mga nag-pledge, po, praise God. At okay lang po, nakinulang, pero praise the Lord, po, na-survive pa rin natin, po, yung ating anniversary, po. At ito rin pong 2023 din po, blessed po tayo dahil di ba po, nakasama po natin si Kuya JR, po. Hallelujah, yung asawa po ni Ate Jen na matagal niya nang pinagpe-praise sa Lord. Amen. Hallelujah, praise God. Po, ayun nga, di ba po, at yung anak po ni Ate Elena, po, na ilang buwan din walang trabaho, pero praise God. Po, na-hire sa isang kaya lang, na-apektuhan yung church. Tulad nga din po, yung 2023, po, nakarating po dito yung families ko. Po, sila ate, tsaka yung aking nanay. At yung aking kapatid ngayon na nawala na rin. Dati dito nakatira, ngayon, sabi ko, bahala ka na, dahil ka na. Kung saan ka man dalhin ni Lord, di ba po? Praise God. At iyon na rin po, 2023 nga po, pasalamatan din natin si Lord, po, dahil, praise God, nakarating yung mga anak ni Ate Risa, po, praise God. Hallelujah, po. Yan. At yun, dumating din yung buhay ni Kuya Marlo ngayon, 2023. Po, ang laking tulong, po. Ang dami natin pinagpapasalamat sa Panginoon na nangyari sa church. Praise God. At yun nga po, wala pa rin increase yung sweldo natin. Okay lang, praise the Lord. Pero, at least meron tayong worship service. Praise God. At yun nga po, 2023, nakabili tayo ng magandang keyboard. Po, praise the Lord. Hallelujah. Yan yung ating mga pinagpapasalamat sa Panginoon. Kaya hindi po natin dapat limutin. Po. Dapat hindi tayo tamarin ngayon 2024 na mag-serve kay Lord. Arangkada pa tayo si GMI, po. Praise God, po. Parang lang yan, sasagasaan lang natin kung ano man yung mga darating din sa harapan natin, po. Bagyo man, lumindol man, ano man ang sitwasyon, tumaas man ang renta, po. Hallelujah, po. Sabi nga natin, kakayanin natin yan. Po, kakayanin yan ng Lord. Para sa gawain niya. Kaya ngayon nga mga kapatid na naluwagan din ako dahil na-share ko sa inyo po na yung isang buwan na naming kinakaharap na problema. Ngayon tatawag yun si doktor. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya dahil bahala siya. Basta sasabihin ko yung totoo na gusto namin mag-stay. Kaya lang, kasi kinausap ko siya nung last Sabi ko, Lord, kausapin ko siya. Sabi ko, gusto namin mag-stay dito sa villa. Kaya lang, huwag muna kami munang taasan ngayong taon na to. Baka pwede yung same price pa rin. So po, yun ang inaantay nating sagot. Kaya pag nag-stay tayo dito, ibig sabihin, hindi tayo tawag dito, tinaasan. Pero parang talagang ang bigat din sa sitwasyon natin, po. Parang sobrang laki talaga nung Hindi ko nga malaman kung saan na kami kumukuha talaga ng ng provision ng Lord. Pero glory to God. May dalawang sasakyan pa tayo, di ba po? Yung pinakamaganda, po, nabinigyan pa rin tayo ng provision ng Lord. Praise God na makasustain tayo. Hallelujah, po. So, giving your the best to God involves your total being, po.
Yun yung the greatest no po, commandment as loving the Lord with all your hearts and with all your soul and with all your mind in Matthew 24:37. No po, yun yung utos sa atin ng Panginoon. Alam niyo, first commandment yan, mga kapatid. Love the Lord your God with all your hearts, no po, with all your strength and with all your minds. No po, paano mong minamahal si Lord na with all your hearts, no po? Kung hearted ka sa Panginoon, na hindi mo man maibigay yung kaliwang kamay mo o yung kanang kamay mo, kapag ka nanghihinayang ka sa oras mo na naka-accommodate ng Lord sa pagpunta mo sa church o kaya sa pagsiserve mo sa Kanya. No po, parang pagka tawag dito ay pagka Monday to Friday, ibang roda ka. Pero pagka Friday at pagka Saturday, total committed ka kay Lord. Alam mo, every day dapat tayo maging committed sa Panginoon. Hallelujah. No po, 24 hours a day. No po, 7 days a week. No po, hindi mo yan magagawa sa church, pero doon, kung nasaan ka man, kung ano man ang kung nasaan man yung kung doon mo ipakita yung sa Lord. Even po, nakaka-bless po doon sa testimony ko po, doon sa company po namin. Glory to God, noong Christmas party po namin, church, ganito ang nangyari. No po, na siyempre, puro mga manager, mga admin, mga HR, akong lingkod ninyo ay hamak na driver po doon sa dalawa po kami na doon na medyo low lang yung si Karen na tigger namin, tapos ako company driver. Kumbaga ako yung utusan doon sa mga labas-labas ng mga dokumento, check collection. Pero alam niyo mga kapatid, noong New Year, nagkaroon kami ng salo-salo lahat ng mga managers, lahat ng mga engineers doon sa loob ng opisina namin, mga kapatid. Pero so ko pa noon yung naka-CML pa lang, naka-CML lang po ako. Alam niyo, yung tawag sa akin kasi si Kuya Norby, isa sa pinaka-terror sa amin yun, church. Pinaka-terror yun na engineer sa amin. Talagang sa kanya, talagang takot yung mga tao, yung mga engineer. Even I myself, meron akong sa kanya, may phobia, meron akong sa kanya, may takot ako sa kanya kasi hawak niya yung kumbaga yung sasakyan, saka yung oras namin, pati yung lahat ng trabaho ko, sa kanya yun. Kumbaga nasa kapangyarihan, nasa power niya ako. Pero alam nyo, glory to God, on that day, nung New Year, tinawag niya, si Pastor, pagagin nyo, mag-pray siya. Praise God. Ganun mga kapatid. At yung lahat ng mga managers doon, mga engineers, mga nag-pray po na kasama po ang inyong lingkod na naging blessing po tayo doon sa part na yon, mga kapatid. Sa loob po ng 12 years ko, ngayon lang ako tinawag doon ng company namin to pray for them, to pray for the company. Napakalaking honor po yun sa atin, mga kapatid. Ito po, praise God, na yung mga kasamahan mo sa trabaho, na alam na yung gawain mo. Kaya church, tinan nyo, yung sasakyan na yan, minsan, hindi niya binabawi sa akin minsan. Talaga kung nila na binibigay nila yung sa akin. At sabi nga ng HR manager namin nung kinausap niya ako, actually talagang naghahanap na kami ng ibang company driver kasi taas ng sweldo mo. Sabi gano'n sa akin, sabi ko, Lord, wag namang Pero sabi, dahil nga sa favor ng Lord, andyan pa din ako sa CML International. Praise God. Ito, sa favor ng Panginoon. At yun nga yung pinakamaganda na alam nila sa mga engineers na sinisyaran ko sila kapag nakakasakay ko sila. Sinisyaran ko sila ng gospel. Why not, di ba po? Dapat alam din nila, lalo sa mga amo nito, alam din dapat nila na kayo ay followers ni Jesus Christ. Praise God. At ano man yung mangyari, ano man yung nila sa atin, tingin nila sa atin, okay lang, sabi nga ng Bible, huwag mong ikahiya ang anak ng Diyos. Kasi pagdating niya, pagbalik niya dito, pag ikinahiya mo siya, ikakahiya ka rin niya. Amen. Sa harapan ng mga anghel at saka sa harapan ng Father God. Kaya to be followers of Jesus Christ, dapat proud tayo. Amen.
Church, alam niyo nung nag-pray ako, mga kapatid, praise God, para talagang may kinakabahan din ako kasi puro mga mga senior sa akin yan. Pero glory to God, pinakita ng Lord, po, sa humbleness ng inyong lingkod, mga kapatid, nakita nila si Lord sa buhay ko. Oh, praise God. Hallelujah. Yun yung hinahanap ng Lord sa atin, church. Po, na kahit saang lugar tayo, po, dala natin po yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Po, kahit nakaharap mo pa. Even, sabi nga, di ba, si Daniel sa Lions Den, mga kapatid. Si Daniel sa Lions Den, po, kahit na siyong tao, kapag napakadaming leon sa harapan mo, you will worship God. Di ba po? Makakapag-worship ko ba kapag kay Lord nun? Praise God. Di ba po? Tingnan natin yung mga Old Testament, even kay Moses, mga kapatid. Tingnan natin si Moses po. Sa Hebrews 11 po. 11:24 to 27. Sabi dyan, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Ito po, and chose to suffer with the people of God, rather than to enjoy the short-lived pleasure of sin. For he considered reproach for the sake of Saya. Nandun na ba ang Messiah kay Moses nung panahon niya? Andun na yun. Andun na. Andun na si Kristo nung panahon niya. Hallelujah. Sabi nga niya po. Di ba po? Tignan nyo, for he considered reproach for the sake of the Messiah to be greater wealth than treasures of Egypt. Di po? Since his attention was on the reward by faith, he left Egypt behind, not being afraid of the king's anger, for he preserved as one who sees him who is invisible. Kapatid, di ba po, like Moses, no po, nirefuse niya, no po, yung mga yaman ng, kahit yung kingdom ng, alam nyo, the most powerful empire nung panahon nila Moses was Egypt. And Moses was one of the sons of Pharaoh. Ampun siya ng Pharaoh. Pero Hebrew si Moses, di ba po? Doon church, makikita niyo po, no, na yung pagsaserve ni Moses, no po, na committed talaga siya, no po, na talagang hindi niya ikinaila, hindi niya inano yung kanyang faith kay Lord. Na kahit na, no po, na maghirap siya. Alam niyo, being with the 2,500,000 people on the wilderness of Sinai, mga kapatid, siya lang ang leader doon. Amen. Napakahirap ng dinanas ni Moses. You know what Moses said to the Lord? Lord, bakit mo naman ako binigyan ng ganitong kalaking problema? Hindi ko naman sila ipinanganak. Hindi ko naman sila mga anak, pero bakit ako ang pinaghihirap mo dito sa ano na to? Hallelujah, no po? Ganon yung prayer ni Moses po, mga kapatid. Pero sabi nga natin, kahit ganun kalaki yung problema, there is a way. Alam niyo kung ano yung pinadala ni Lord? Pinadala ni Lord si Jethro na biyenan ni Moses. Na alam niyo na tinuruan siya ni Jethro kung paano i-handle yung mga sitwasyon na kinakaharap nila during those times na nasa wilderness sila. Alam niyo ang wisdom ni Lord, napakaganda, mga kapatid. Ang sabi ni Jethro, mag-appoint ka ng mga elders and leaders sa 1,000, sa 100, sa 50, at yung malalaking problema na lang ang kakaharapin mo. Di ba, look at what the Lord's done po sa kanya, no po. And even those time, mga kapatid, no po, ito yung sa kay Moses, mga pinakamaganda, no po. Alam niyo, mga kapatid, during that time, noong hinabol sila ng Pharaoh, 2,500,000 na mga tao nagkakagulo. Hinabol sila ng mga chariots ng mga soldier ng Pharaoh. Alam niyo, mga kapatid, kung si Moses, isang tao hindi nakikinig sa Diyos, nagkawatak-watak na talaga yung buong nation na yon. Alam niyo, what Moses was done on that particular moment, nakinig siya sa Diyos. No po? Pinakinggan ni Moses kung ano yung sasabihin ng Diyos sa kanya during those times na nagkakagulo sila. No po? Kung tayo, mga kapatid, hindi tayo makikinig sa Panginoon at
at iyaan natin yung salita ng Diyos, kapatid, makakagulo-gulo din yung ating buhay. Alam nyo mga kapatid, nung that time na pinakinggan ni Moses na ipalo mo yung tungkod mo. Siguro kung ako, di ba po kung tayo ay hinahabol ka ng paraon, maririnig mo ba yung boses ng Diyos? Di ba dito nga lang sa sa isa nga lang ang problema mo di ba po? Hindi mo na mapakinggan si Lord Ang sinusunod mo na yung sarili mo di ba po? Pero mga kapatid, look at what kind of kay Moses mga kapatid. Di ba po? Kahit na may kaguluhan sa problema natin, church, ang pakinggan natin yung Holy Spirit na ating Panginoon. Amen. Hallelujah po. Everything will be smooth. Everything will be possible sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Po. At kung hindi tayo magpo-focus ngayon sa 2024, po, hindi tayo magkakaisa, hindi natin pakikinggan si Lord, po, maaring yung church natin ay ma-destroy. Po. Last 2 years ago, po, hallelujah, po, sabi ko nga, po, nagkagulo-gulo din ang simbahan po natin, po, nagkabuhol-buhol noong during the time of pandemic, po. Nung na-remember nung nagkaroon kami lahat ng COVID dito sa church. Hallelujah, po. Ang dami na rin na sa akin, na tawag dito, gustong umalis, gustong dahil, po, tawag dito, kumbaga, nung that moment, mga kapatid, ang dami na nawalan ng tiwala, ang daming merong mga sa leadership natin. Pero God, po, nirestore ng Lord, po. Kasi kung hindi kami tatayo, kung hindi namin paninindigan yung salita ng Panginoon, kung susundin namin yung sarili po namin, maaring wala na po kayo dito ngayon, mga kapatid. Maaring wala na po tayo ngayon, wala na CGMI sa UAE, kung sinunod po namin. Pero alam niyo mga kapatid, kahit nagganong kalaki yung problema ng pandemic, church, napagtagumpayan natin through the help of God. Hallelujah po. Napakabuti ng Lord. Praise God. At yun nga yung pinagmamalaki din natin sa Panginoon po na pagka hindi tayo tatayo po at pababayaan natin po na atakihin lang tayo po na matalo lang tayo ng problema at saka ng mga distraction ni Satan, mga kapatid, kawawa po tayo. Po, walang tatayo po sa atin. Kaya mga kapatid, bilang pastor po ninyo, church, bilang alam niyo mga kapatid, ako tinatayuan ko itong pagiging pastor ng CGMI sa UAE po. Isang malaking honor po sa amin yan mga kapatid po, na nakatatayo po tayo po, na mayroong CGMI na nag-i-exist sa UAE. We are not praising the name of the church, but as a body, as a church, malaking impact po tayo po sa lugar na to mga kapatid. Napakalaki ng impact natin at malaki yung future natin po na mag-exist po tayo for a long time po sa lugar na to mga kapatid. Po. Kaya kung magpapadistract tayo, magpapadestroy tayo po sa works ni Satan o sa works ng enemy po. Maaaring sabi nga, para lang tayong sheep po na pinagdaruan ng wolves. Po. Sabi ko nga, Lord, hindi kami papayag, Panginoon, na maging ganun lang ang simbahan ng CGMI, Lord. Na wasakin lang tayo ng mga ganyang klase ng problema. Po. At sabi ko nga, Lord, through your word, po, through the name of the Lord Jesus Christ, po, makatatayo po tayo at mas magiging dadami pa po ang mabibless po sa church po natin. Po, na hindi po tayo magiging talunan sa harapan ng Lord. Po. Kaya church, kung this 2024 mga kapatid, may plano ka sa Panginoon, may plano ka sa buhay mo, isama mo si Lord sa plano mo. Po, isama mo ang Panginoon sa lahat ng, sabi nga di ba po, commit yourself to the Lord po, na kumbaga, isama mo siya sa lahat ng balakin mo at lahat ng pupuntahan mo ay itatama niya. Po. Praise God, tama yan church tama yan kuya na sumama ka kay Ate Grace. Praise God, hindi ang kalooban ni Ate Grace, kalooban ni Lord yan sa buhay mo. Praise God, ganyan din kami Lord, nagmatigas kami kay Lord. Ano ang napala namin? Alam nyo, yung mga mas mamatigas kay Lord, mas yan pa yung hinihipon ni Lord.
Pagka na-born again yan, ako, praise God. Kahit na ano yan, talagang, kumbaga, sabi nga natin no po, yung malaki yung kasalanan, mas malaki yung pag-ibig sa Lord. Sabi nga ng Bible. Amen. Di ba po, pag malaki yung pinatawad sa kanyang kasalanan, mas malaki yung pagmamahal niya sa Panginoon. Kaya, si Kuya, ano po, welcome natin yung presensya ni Kuya. Eh, nawa Kuya, ma-bless ka dito sa church. Ano po, samahan mo si Ate Grace, ano po, na mag-ano siya, mag-serve siya sa Lord. Praise God. At pagka tinawag ka na ni Lord, ano po, pagka pinagpala ka na ng Panginoon, binago ka na niya, huwag na tayo babalik doon sa dati nating buhay. Ano po, praise God. Iwanan natin yun, 2024 na, ano po, praise God. Ano po, bagong taon, bagong buhay, ano po. Kaya salamat Lord. Sige po, tayo po tayo mga kapatid. Praise the Lord.